Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, nagkaroon na naman po ng panibagong hearing po sa House of Representatives ng Quadcom Committee. So, ang inibita naman nila rito yung mga pulis na nasasangkot po sa mga kaso na nagdaan doon po sa nagdaang war on drugs si Pangulong Duterte. So, kung inyong napanood yung mga hearing ng Senate doon sa Quadcom, laging sinasabi ni Pangulong Duterte nung siya ay nasa Davao pa, nasa Davao pa, na akin yan, sagot ko yung mga pulis na yan. Dahil nga, kumbaga, binibigay niya yung buong suporta sa kapulisan niya doon sa Davao para mag-perform ng maayos yung mga pulis sa Davao. Kaya nga kung makikita nyo, ang ganda na nga ng Davao, di ba? Yun yung sinasabi nila. At may ano naman talaga, mayroong talagang katibayan dahil nga pasok sila doon sa safety city, hindi lang sa Asia pati sa buong mundo. So pasok po yung Davao. Ngayon, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung mga kapulisan doon sa Davao muna is gustong-gusto si Pangulong Duterte kasi nga full support. Kaya nga nung naging presidente si Pangulong Duterte, sinabi nga niya, di ba, I'll take full legal responsibility sa lahat ng aksyon ng mga pulis na inatasan niya doon sa kanyang war on drugs. So, andun yung mga time nung sinasabi nga niya, I think nasa Davao pa siya na nagbibigay nga siya ng pera dahil nga, kumbaga, may mga times na kulang talaga sa budget yung mga kapulisan, lalo-lalo na mga panggasolina, sasakyan. So, yun yung nagiging support ang ibinibigay ni Pangulong Duterte. So, may mga times na may sumusobra nga daw, di ba? Halimbawa, nagbigay nga raw siya ng 20,000 and then ang naggamit lang ng pulis, I think 10,000 sabi. Ngayon, ibabalik sa kanya, sinasabi niya, hindi, sa inyo na yan, for the boys na. Kumbaga, yun yung pinaka-reward niya para kahit kumbaga para suklian lang yung mga ginawa nilang trabaho para maging maayos, 'di ba? Maging successful yung kanilang naging trabaho. So, yun yung pinaka-reward na ibinigay ni Pangulong Duterte. So, nung siya ay presidente na, ganun pa rin naman yung niya, yung naging take niya sa PNP. Kaya nga maraming kapulisan ang nagustuhan si Pangulong Duterte. Unang-una, tinaas yung sweldo nila. So, times 2 para nga naman maiwasan na yung korupsyon sa PNP, lalong-lalo yung sa mga pangungutong, di ba? Kasi nga, ang kinokotongan lang naman yun, yung mga maliliit. So, kumbaga, yun na yung pinaka way para tigilan na nila yung maling gawain. And then, yun nga na kumbaga hindi niya iniwan sa ere yung mga pulis na hanggang ngayon sinasabi niya na sa akin yan, kasama ako dyan. I'll take full legal responsibility. So ngayon dito, sa nangyaring hearing po dito sa Quadcom, ito yung magpapatunay na talagang ang mga kapulisan, kulang talaga sila sa suporta na hindi nila nararamdaman sa mga ibang administrasyon, tanging kay Pangulong Duterte lang. So ngayon, dahil dito sa nangyaring to, itong si Tambaluslos mukhang nakakita ng opportunity para bumango yung pangalan niya at gagamitin niya yung mga sinabi ni Pangulong Duterte para siguro makahatak siya ng popularity na masabing itong House Speaker natin ngayon ay meron din puso para sa mga kawani po ng PNP. So, magbibigay po ng additional na budget ang House of Representatives. Siyempre, yung Kamara, pinangungunahan nga naman ni Tambi, 'di ba? Siyempre, ibinibida ngayon ng mga mambabatas diyan sa Quadcom na kumbaga, yun yung utos sa kanila ngayon ni Tambi na dagdagan yung budget ng PNP lalo na sa legal aspect. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to.
Ang Philippine National Police na hindi sapat ang kanilang pondo para sa legal assistance ng mga pulis na may kinakaharap na kaso. Dahil dito, naglunsad ng investigasyon ang House Committee on Public Order and Safety para madagdagan ang pondo ng PNP at makapagbigay ng legal assistance sa mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin, subalit nahaharap sa legal challenges. 200 million pesos lamang ang halaga ng legal assistance na nakalaan para sa mga uniformed personnel sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. If we are indeed serious in helping the PNP, lakihan natin yung budget ng legal services ng PNP. Para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. So yun, kung maririnig niyo yung sinabi rito ni Barbers, yung mga kalaban nila, ulit natin, drug lords yan eh. narinig nyo? Yung mga kalaban dyan ng mga kapulisan is mga drug lord. So, kalaban nila, drug lords yan eh. So yun, di ba? Yan yung reason kung bakit ang mga kapulisan natin, kung tutusin, sila yung pinakadehado dyan eh. Bakit? Gumagamit ng pera yung mga drug lord para, kumbaga para humina yung kaso nila, para takutin yung mga pulis. Kumbaga yun yung pinaka simplest way na pwede nilang gawin para yung mga kapulisan natin manghinaan. So, pinapailan sila ng kaso, kahit na ginawa nila ng tama yung kailang duty, so pinapailan sila ng kaso. Ang ending niyan, nasuspinde, tapos kung hindi talaga mabibigyan ng maayos na legal remedy, napupunta sa pagkakatanggal. So yan yung pinaka-reason kung bakit ang mga pulis sa Davao, hindi ganun nangyayari sa Davao, is dahil suportado sila ni Pangulong Duterte. Kumbaga dito nagpapaluwal si Pangulong Duterte ng pera para tulungan yung mga pulis. Di ba sinasabi nga niya na, kaya nga ang laging marching order niya sa mga pulis doon kapag nagkakandak ng operation, ayokong babalik kayo rito na may tama kayo. Ayaw na ayaw niya yung pulis yung namamatay. Much better ang kriminal yung mamatay. Kasi nahihirapan siyang ipaliwanag sa mga specialist, asawa nung namatay na pulis, yun nangyari. Kumbaga, hindi niya nahihirapan siyang humarap dahil lalo na kung may anak. So, paano na yung asawa ng pulis na namatay? Kaya nga, ginagawa pa nga niya, di ba, na sinasabi niya, hinahire niya, nilalagay niya sa munisipyo para magkaroon ng trabaho yung asawa para at least hindi lang umaasa dun sa pension ng pulis. Kaya nga ganun kamahal si Pangulong Duterte. Ngayon dito, aminado naman itong mga kongresista natin na talagang ganun yung nangyayari. Pero bakit pag hindi nila kaharap si Pangulong Duterte, parang baliktad yung kumbaga naiiba yung istorya nila, lalo na pag ang mga resource person nila yung mga galit kay Pangulong Duterte. Napansin nyo ba yun? Di ba? Pero nung humarap si Pangulong Duterte, parang ang babait ng mga mambabatas na to. Pero andun pa rin yung talagang ginigisa nila si Pangulong Duterte pero hindi nila nagawa yun dahil nga bright si Pangulong Duterte. Pero ang pinakapunto rito, totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ang mga drug lord kayang gumagamit yan ng pera para pasamain yung PNP or mapagtakpan yung kanilang mga ginagawa. Kumbaga, money talks, di ba? Yung pinakaano dyan, money talks yan. Na para maprotektahan yung mga drug lord, gumagamit sila ng pera para maabsuelto. So, nanggaling na rin po sa kanila na talagang kailangan talaga ng suporta ng PNP para hindi makapasok yung mga drug lord, hindi sila magamit ng mga drug lord para ma-perform nila yung kanilang trabaho. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.